Ginataang adobo, curry style. Welcome po sa ating vlog. Ito po ay bagong channel at ito po ay bagong putahe na pwede po nating subukan. Simple lang po ito. Ang mga ingredients po nasa description. At ito po, naglaga lang ako ng itlog at nag-prepare ng kawali. Atin na pong umpisahan ang ating pagluluto. Una, naglagay po ako ng mantika. Bali, ang gagawin ko po muna dito ay ipiprito ko muna yung mga patatas na hiniwa ko lang ng maliliit para lang po preparation kasi mamaya ihahalo na lang natin yon kapag nagluto tayo no may sarsa na ating putahe. Tansyahin lang kung mainit na po yung mantika bago po natin ilagay yung ating mga patatas. Ngayon, nilagay ko na po yung patatas at hintayin lang po natin ito hanggang maluto. Nasa inyo kung gaano nyo po gustong ka-brown or gusto nyong gawing medyo malutong ng konti. Nasa inyo po iyon mga kaluto. Naglagay po ako ng konting asin dito para naman magkalasa. Nasa inyo kung anong seasoning, yung iba gumagamit ng ginisa mix or ng magic sarap. Nasa inyo na po yun guys. Tapos dito, hintayin lang po natin na maluto ito. Bantay-bantayan lang natin para siguradong tama lang ang pagkakaluto. Yan, hinahalo-halo ko lang. Tinitignan ko kung malapit na ho siyang maluto. And up to this point, hinango ko na kasi tama na siya para sa akin. Kasi ihahalo pa naman siya mamaya kapag nagpakulo bandang huli ng pagluluto natin. So ngayon naman sa parehas na pan, nilagay ko na po yung bawang. Hinahalo ko lang tapos isunod na ho natin yung sibuyas. Pagka nag-brown na po ito at translucent na rin yung ating mga sibuyas, isusunod naman natin yung ating manok. Pero dahil wala pa, sige, peri-perito lang, sige, sangkot siya lang. Alam mo ba yung feeling na ang sarap pagka ginigisa natin yung bawang at sibuyas? Talaga namang napakabango. Maamoy hanggang kapitbahay dahil naghahalimuyak yung bango ng bawang. Iba'y tama po. Ito na nga at ang ilalagay na natin ang ating manok. Igigisa-gisa lang po natin ito para mapirito ng saglit. Hintayin lang natin hanggang maluto ho ito ng maayos. O habang hinihintay po natin, ilagay na natin yung ating patis. Siguro mga 2 o kaisa't kalahating kutsara lang ho ito. Pero nasa inyo po kung gaano nyo karaming Ako kasi hindi masyadong marami kung maglagay ng patis eh. Tapos, igisa lang, ihalo-halo lang natin ulit. Bukod po sa pagluluto, guys, ano kayang hilig nyong gawin? Ako kasi, hilig ko na talagang magluto eh. O bago ako magkwento ulit, magdagdag lang muna ako ng paminta. Nasa inyo na rin kung gaano kadaming paminta yung gusto nyong ilagay. Pagkatapos, sinalo-halo lang ulit. Ang susunod nating ilalagay dito, alam nyo ba kung ano? Well, tama po kayo. Dito na po natin ilalagay ang ating tomato paste. Mainam po itong hinahalo habang tayo nagigisa para mailutong maayos ang tomato paste. Hindi siya maging sobrang maasim. Mga 2 kutsara ang dami nito. So, may sosobra pa. Pwede nyo ilagay sa freezer para magtagal pa ang tomato paste.
Gaya nung una, halu-haluin lang para magbalanse ang tomato paste sa karne at nang maihalo at malasahan ng maigi ang bawat sangkap. Pagkatapos halu-haluin, hayaan lang muna itong kumulo. Pagkatapos kumulo, pag tama na ang ilagay na ho natin yung tubig. Yung tubig, mga 2 baso lang. Enough lang para naman palambutin palalo yung manok. Kasi ako, mas gusto ko yung malambot na pagka kinakagat, yung halos matanggal na sa buto. Sarap yun. O, dito, hinihintay-hintay lang natin yung pagpapalambot ng manok. Dito, maglalagay naman tayo ng Knorr liquid seasoning. O, Knorr, baka naman. Konti lang naman, pampalasa lang, pandagdag linamnam lang din. Tapos nito, maglalagay naman tayo ng 1 tablespoon na oyster sauce. Ito, natira na lang talaga to. Paubos na yung oyster sauce, kailangan nang bumili ng bago. Ninapnap na lang. Buti na lang nakahabol. O, tapos, ilagay naman na natin ang ating toyo. Kagaya ng mga asawa nating may toyo palagi. O, yan, haluin na natin. Diba? Mas makulay na siya ngayon. Mukhang katakam-takam ng tignan. Pero hindi pa rin nagtatapos dyan, guys. Marami pa tayong ilalagay na ingredients. Pero mga simple lang. Mga nakikita nga lang din sa kusina o madaling bilhin sa tindahan. Hayaan lang natin kumulo saglit para magbalanse yung lasa. O dito, titikman ko na kung tama na ba yung alat sa akin. Kayo rin tikman nyo pag nagluto kayo para matansya nyo kung gusto nyo pang magdagdag ng pampalasa nyo. Kung kulang pa sa paminta o asin, nasa inyo. Pero para sa akin, tama na at saktong-sakto na sa panlasa ko. Well, nabalatan ko na pala at this point yung nilaga kong itlog, hindi ko na lang din pinakita. Tapos dito pala, nagdagdag na ako ng curry powder. Halata naman, nabibili lang sa tindahan yung curry powder na to. Mura lang to. Siguro nasa 5 o 10 piso lang siguro ito. Nasa inyo kung gusto nyong damihan yung curry powder, kung mahilig kayo sa curry style na pagkain, pwede nyong dagdagan. Pero yung amount na nilagay ko, mga 1 kalahating kutsara lang. Kasi nalo-halo ko na. Palalaputin nyo lang to saglit para mamaya mas masarap to pagka medyo malapot yung sauce. Pagkatapos halu-haluin nito, malapit na nating ilagay yung binalatan nating pinakulong itlog. Ba't nga ba ako naglagay ng itlog? Nako, yung anak ko, yung 5 taong anak ko, ang hilig sa itlog. Kahit saan mo ilagay yung itlog, itlog yung pipiliin niya kaysa sa manok. Nako, ewan ko ba. Si Boy itlog yun eh. O nga pala, bago natin ilagay, maglagay muna tayo ng fresh gata. Pero dahil wala akong fresh na gata galing sa palengke, yung Coco Mama na lang yung nilagay ko. 1 ganun lang pwede na. Pandagdag linamnam lang sa ating lutuin. Di ba kakaiba tong recipe na to, guys? Na-try nyo na ba to? Naku, subukan nyo. Sigurado masasarapan kayo. Napakasarap. Grabe. Bago sa panlasa, pero talagang masasarapan ka. Para naman may bago tayong maiihain sa hapagkainan sa ating pamilya. Tsaka hindi to maanghang. Sigurado magugustuhan to ng mga anak nyo. Dito medyo
hayaan ko lang munang ma-reduce pa yung sauce ng ating luto. Pagpasensya nyo na ako guys, medyo kinakabahan pa ako. First time kong mag-vlog eh. Pero sana, suportahan nyo ako. Oh, ito na guys. 'Di ba? Ang sarap ng tignan. Ito, nilalagay na natin yung itlog. 5 piraso lang, tama lang para sa bilang namin dito sa pamilya. Pagkatapos naman ng itlog, ilalagay naman natin dyan yung siling panigang. Balita ko, mahal daw ngayon yun eh. Kaya, malos wala akong mabilhan dito sa tindahan sa amin, sa taas. Pero buti na lang, may nahanap pa yung asawa ko. Yun nga lang, 5 piraso lang. Di bale, pandagdag panlasa lang naman yan eh. May dagdag aroma kasi yan kapag sa nagluluto. O pagkatapos naman yan, halu-haluin lang, isunod naman natin yan, yung pinrito nating patatas. Diba masarap, ang daming sangkap, pero murang-mura lang naman, abot kaya nyo naman yan. O ayan na yung patatas, halo na natin, naku, nakakatakam. Sigurado excited na rin kayong subukan to. Halu-haluin lang. Tapos, naisipan ko nga pala guys, para naman mas masustansya yung ating putahe na ating in-experiment ngayon. Nagpakuha ako sa asawa ko, dito lang sa gilid ng bahay namin. May puno naman kami ng malunggay. Para na rin dagdag, sustansya. Kaya, ayan, ihalo na natin yung ating nahugasang malunggay. Malinis na yan guys ha. Tapos, saluin na natin. Hindi na natin kailangan pang pakuluin yan. Ihalo-halo lang natin yan. Dahil ang malunggay naman, madali lang maluto yan. Oh, guys, tapos na yung product natin. Ito na yung ating finished product. Sana subukan nyo at suportahan nyo ang aming page. Gagawa pa tayo ng mga bagong recipe na hindi natin pa nasusubukan. Salamat ulit guys!